natural na or talagang galit. Gusto nang pumatay. Amen. Amen. So what I remember, paano kung tayo ay ginagay ng Diyos sa ganyang klaseng sitwasyon? And now let me remind you sa lahat ng mga may asawa. Are you ready? Are you sure? Chapter 2. Hello. Hello. Chapter 2. Verse 3. Nasubok mo na ba ang lingkod ko si Job, tanong ni Yahweh? Walang tutulad sa kanya sa daigdig, malinis sa pamumuhay, mabuting tao ay tawag sa akin at hindi gumagawa na masama. Ipinapistahan ko na siya sa iyo nang walang dahilan. Gayun man, nananatiling tapat sa akin. Anong sabi ng Diyos? Ipinapistahan ko na siya sa iyo nang walang dahilan. Pero, nananatili siyang tapat sa akin. I have to pray na ganito yung sasabihin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen. Amen? Yes. Ano man ang mangyari, you know what? Ang puso isipan natin ay mangingitaan ng tapat hanggang katapatan para sa Diyos. Amen. Can you imagine that? Amen? Now, let's take a look at it. Another trial. No? Sa buhay ni Job. Verse 4. Sumagot si Satanas, ano bang bagay ay ibibigay ng tao? Ay ito rin magpatalas mo. Ano bang bagay ay ibibigay ng tao? Walang siyang mamatay. Amen? Amen. Are you listening? Yes. So tingin niyo ba may katotohanan yung sinasabi ni Satanas? Yes. Now, everybody look at me. Totoo ba yun? Everybody, husband and wife, look at me. Let me tell you this. Let me define, or let me open up this word of this thing for you. If you remember, sumagot sa Satanas, ano ang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siya mamatay. You know, isa sa characteristic ng mga magulang, lahat gagawin. Tama mo ba? In fact, that is good. Amen. Amen? Yes. Gagawin niyo ako. Tama mo ba? Yes. So, lahat gagawin natin mga magulang para lamang survive. No, o makasurvive ang ating pamilya. That's a good thing. Amen. But listen to me. I hope and pray itong katotohanan ito, you know what, ay manatili lamang saan? Base sa plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yes. But right now, no, a lot of Christians right now, no, are not only referring sa mga magulang, but to be honest with you, one of the reasons kung bakit mismo, no, especially tayo ng mga Kristiyano na, no, I hope and pray you will understand this. Amen? Amen. The problem right now, well,
You know what? It is very, very easy for us na iwanan natin ang alin. Ang Panginoon para lamang sa atin o para lamang sa ating mga anak. Did you understand this? Are you with me? So, that's why look at me here. If you notice, kung titignan mo, tama yung intention o mag-igo ng puso ng bawat ito sa akin. Is that true? Para i-survive natin o mag-survive yung aming pamilya. Is that right? But listen to me. No, kung minsan, no, inaalaw ng Diyos na maranasan natin bilang isang pamilya, nandiyan si tatay, nandiyan si nanay, nandiyan ang lahat ng mga anak, you know what, na maranasan ninyo ang anumang iba't-ibang problema na inyong harapin sabay-sabay. No, upang sa para mapatatag lalo ang inyong relasyon at ang inyong paninindigan na kayo ay mas lalong dumipende o magtiwala sa Diyos. Are you with me? Amen. Where did I get that? That is my experience. Amen? Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Why? Because nakakilala ko sa Diyos. I remember nung araw na nagsabi sa akin yung tatay ko, sabi niya, anak, kailangan ko na kayong iwan, bahala ka sa mga mo, sa mga kapatid mo. Ako ay grade 6 o grade 5, I think, nung time na yun. Sabi niya, kailangan kong umalis, upang sa yun, noong magulang ko, baka kailangan yun. So, titignan mo, tama yung puso ng tatay ko. That true? I know na hindi madali yung para sa kanya na magsakripisyo. But I remember, ito yung salita na nalabas sa bibig ko, Papa, no, kung maaari ko, huwag na kayong balis. No, tayo mag-build tayo na kasi. Okay lang po. Listen, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko at that time. But for me, no, I was in the elementary level nung panahon na yun. That's why hindi pa ganito ka-sharp yung aming kaitiman. But naalala ko, doon sa statement ko, yung laman ng puso ko. Unawain niyo ba yung sinasabi ko? Na mas gustuin ko, no, na kung meron mong problema, na kung meron mong, trials, na dumarating sa akin, ito maharapin natin bilang isang pamilya. Naalala ko, dati, nung saan nagkaroon ng problema doon sa trabaho ng tatay ko, no, ibigas siya ay nagtrabaho sa hotel, bago siya sumakay ng barko. No, nung time na yun, no, dito, nakita ko yung wallet ko, no, it's because nung bata ako, hindi ako may magbaon ng ng pagkain. May ako magbaon ng pera. Iniipo ko yung baon ko. Kasi mula sa bahay namin, nilalakad ko lang sa uwi, hindi ako sumasakay. It's because malapit lang naman. Pero most of the time, yung mga kasama ko, nagpa-pedicab. Kasi malayo din eh. Nakakakalit pa pa yung minsan. No? Pero kung naglalakad ako, why? Iniipon ko yung pera ko ng time na yun. Why? So, basta sa isip ko, pag meron ako pangangailangan, meron ako pagmumutan. And one time, yung sana meron ng problema, yung tatay ko sa kanyang trabaho, no, sabi sa akin ng papakawa ko na tutulog kami ng hapon, anak, alis mo na ako, pwede ba ako makailang muna ng pera sa'yo? Sabi ko, sige po. Ginawa niya yung wallet ko and then gumawa siya ng pera. But I know, for him, hindi niya gusto yun. Nakakamahin ko ba ako? Masakit sa isang magulang nung humingi ng tulog sa kanyang anak. Tama ko ba? Tama ko ba? Binubuksan ko yung tulog. Amen? Masakit sa isang magulang nung humingi ng tulog sa isang anak. Kasi at that time, ako na nila sa time na yun. But you know what? Sa mga kabataan, sa mga, nagkatrabaho na dito, if you have the capacity, huwag nyo lang hintayin na humingi ang magulang nyo, give!
Nag-event kasi mga nato kasi mga anak. We can have the baby. That is on the record. Amen. Oo, ano ba yung sinasabi ko? Totoo yun eh. Naalala ko yung tatay ko doon tayo ngayon, sabihin sa anak, mayroon mo lamang pera mo. Alam niya na nagpera ako kasi nakikita niyo yung wallet ko, baka pa ako mahilig na ako mag-wallet. No? That's why, nakita ko, meron siya, sa wallet ko, but I know yung pagkakamdam para sa tatay ko na kapatid. That's why, I know na kung sige siya na magtrabaho kahit malayo sa akin. Sabi niya sa akin na kaya ko naman gagawin ito kasi gusto ko na magkaroon kayo ng magandang pinapasasa. You know what? Ito yung nasa puso ng maraming magulang. Tama po ba? Yeah. Wala akong, sa totoo sa mga magulang na ganyan. But listen to me, mga kapatid, hindi sa lahat ng oras, yan ang maaari natin maging solusyon. I want you to learn. Why? It's because I remember, nung malaki ako, kailangan ko ng gabay ko. I'm very honest. Kung sino-sino yung mga tinatamaan ko, barkada, natuto ko mag-bisyo, almost mag-droga. Na mismo sa harapan ko during my college time, but I remember, I know talaga na may plano ng Diyos sa buhay ko. Mas buhay ka doon na lang yung takot ko sa harapan ko mismo nagpapat-session. Yung mga classmate ko, bumibig sila ng drugs, in-encourage nila ako, doon naman. True. That's why, alam ko kung ano yung sinasabi ko. Naisip ko, hanggang sigarin niyo muna ako, hanggang alam lang ako. Pero sa bagay na yan, ayoko. I'm very honest. Hello? Mahirap lumaki na wala yung babae ng magulang. Pero alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos. Dahil pare-pareho tayo sa akin. Kung wala man ang magulang natin, still nandiyan ang Diyos. Yes. Kumagawa sa inyo. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi dapat natin gawing solusyon. Are you with me? Yes. One time, meron ako nakausap, one of you, o isa sa inyo. Meron offer sa kanya sa Singapore. Sabi sa akin ng kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, magkano? I think more than 100,000 yung salary niya. Dinaretso ko siya. When I hear that, ito yung sinabi ko sa kanya. Huwag mo ipagpalit ang kinabukasan ng mga anak mo at ang asawa mo na makapiling ka niya dito sa bansang ito na naglilin mo sa Diyos